Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Atin pong itutuloy ang series na The Seven Essentials, Salvation by Grace. Atin pong tatalakayan ang Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 na isa sa mga pinaka-paborito kong verse na sabi rito, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one may boast." So sila sabi rito na naligtas tayo dahil sa pagmamahal ng ating Diyos. Yun yung dahilan kung bakit maliligtas tayo or kung bakit mapupunta tayo sa langit. Hindi dahil sa mga ginawa natin dito sa lupa. So kumbaga, hindi dahil sa mga nagawa mo. Kumbaga, naligtas tayo dahil mahal tayo ng Panginoon at dahil naniniwala tayo sa Panginoon. So yun, sabi dito, so that no one can boast. So ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihin na parang sinasabi sa verse na to na hindi mo pwedeng sabihin na ako, mabuti ako, marami akong nagawang tama, so dapat mapupunta ako sa langit. Ikaw, masama kang tao, ikaw masama ugali mo, ako mabait ako, so mapupunta ako sa langit. So walang ganon, ano. So sabi dito, it is not your own doing, so that no one may boast. Hindi mo kagagawan kaya ka niligtas, kaya hindi ka pwedeng magyabang kahit kanino. So yun yung pinakang point na sinasabi dito, no. So sa unang teaching, punta tayo, ang sabi dito, salvation is by grace through faith in Christ. So ayun, ang kaligtasan daw, or kung para mapunta ka sa langit, parang sabihin natin ganoon, para mapunta ka sa langit, ang totoong kailangan mong gawin ay maniwala kay Kristo. Wala nang iba. Walang iba. So, kung gusto mong mapunta sa langit, or para mapunta tayo sa langit, or para maligtas tayo, ang kailangan lang natin gawin ay maniwala kay Kristo. Yun lang. Magkaroon lang ng pananampalataya kay Kristo, ano? So, punta tayo sa ikalawang teaching. Ang sabi rito, salvation is the gift of God. So, ibig sabihin, salvation is the gift of God. So, ibig sabihin, bigay sa atin to ng Panginoon. Dahil sa pagmamahal niya, iniligtas niya tayo. Dahil mahal niya tayo, binigay niya yung kaligtasan para sa atin. So, kumbaga, ang pinakang credit, ang pinakang dapat lang pasalamatan sa kaligtasan natin ay hindi ikaw, kundi ang Panginoon lamang. Hindi mo pwedeng pasalamatan yung sarili mo na, ay, naging mabait ako sa lupa, kaya ligtas na ako. So, hindi pwedeng ganun. So, ang sabi rito, salvation is the gift of God. So, bigay sa atin yun ng Panginoon. Hindi mo bigay sa sarili mo. So, yung punta tayo sa ikatlong teaching. Ang sabi rito, salvation is not from ourselves. So, sabi, ito na yun. Salvation is not from ourselves, or from your works. Or from your works. So, ibig sabihin, hindi nga daw galing sa atin kung bakit tayo naliligtas. Hindi tayo ang dahilan kung bakit tayo mapupunta sa langit. So hindi dahil sa mga ginawa natin. So pag hindi dahil laging mabait ka sa lupa, mapupunta ka sa langit. Hindi dahil wala kang tinatapakan taong nabubuhay ka, mapupunta ka sa langit. Hindi dahil wala kang ginawang masama, mapupunta ka na sa langit. So hindi daw 'yon ang dahilan. So, punta tayo sa application. Unang-una, sabi rito, believe and be saved. Maniwala ka at maliligtas ka. So, ayun, basta maniwala ka lang kay Kristo. Maniwala ka sa ating Panginoon. At maliligtas ka na. So, yun lang yun. So, kahit na anong gawin mo sa mundong to, kung hindi ka maniniwala kay Jesus bilang Panginoon mo, hindi ka maliligtas. So, ito yung kasunod doon, yung pangalawa, do not add anything to faith. So, wag mo nang dagdagan, wag mo nang sabihin na, Lord, niligtas mo ako, kaya ako gagawin ko, magpapakabait ako sa lupa, magagawa ako ng mabuti para madagdagan ko yung ginawa mo sa akin, para kumbaga parang sabihin mo na,
Lord, magpapakabait ako sa lupa para may ambag ako doon sa kaligtasan mo. So hindi dapat ganoon, no. So parang sinasabi lang natin sa Panginoon na, Lord, kulang yung ginawa mo, kulang yung regalo mo sa akin, kaya dadagdagan ko pa yan ng mga kung ano-ano man. So hindi dapat ganoon, no. So wag natin dagdagan yung paniniwala or natin kay Kristo. So ito yung pinakahuli, sabi rito, prove our salvation by good words. So ayun na nga, sabihin natin na, masasabi mo bang totoong naniniwala ka kay Kristo o sa Panginoon kung hindi ka gumagawa ng mabuti? Di ba hindi? Sinong niloko mo? So kumbaga, alam ng Panginoon yung nasa puso natin. Alam ng Panginoon kung ano yung totoong iniisip natin. Hindi lang natin pwede sabihin na sa Panginoon na, ay Lord, naniniwala ako sa iyo. So, ligtas na ako, di ba? So, hindi ganon, di ba? So, kumbaga, kung talagang naniniwala ka sa Lord, kung talagang may faith ka, naniniwala ka na si Jesus ang Diyos mo, naniniwala ka na tagapagligtas mo ay si Jesus, syempre, ang resulta nun, magiging mabait ka na. Kusa na yun. Kumbaga, resulta na lang yung mga mabubuting gawa. Pero ang pinakang dahilan ng mga mabubuting gawa mo ay dahil naniniwala ka kay Kristo. So yun yung pinakang point na yun, no. So hindi natin pwedeng sabihin na Lord, sinadya ko talagang mali na sabihin na, Lord, sinadya ko talagang maging mabuti, Lord, sinadya ko talagang gumawa ng kabutihan para sa iyo, para iligtas mo ako. So mali yun. Dapat, Lord, dahil naniniwala ako sa iyo, dahil naniniwala akong ikaw ang Panginoon ko, bilang resulta, naging mabuting tao ako. Bilang resulta, gumagawa ako ng mabuti. So, yun yung pinakang point ng verse na yun, na no one may boast. Walang pwedeng magyabang sa Panginoon na, Lord, mabuti ako. Lord, wala akong kasalanan nung nabuhay ako, kaya dapat ligtas ako. So, hindi ganon. Kaya ka naging mabuti, kaya ka naging gumagawa ng kabutihan, kaya ka nakagawa ng mga mabubuting bagay dito sa mundo, ay dahil unang-una naniniwala ka na si Jesus ang Panginoon mo. So ayun, napaka-meaningful nung verse na ito. Sobrang dami ko pong natutunan. Glory to God.